Mga to. O ngayon no, mga bossing, puntahan ho natin. No, sino? Si Martires. Bakit to, mga kababayan? O eto, yung secret ruling. Di umano. Di umano. Secret ruling talaga. Bagong Ombudsman Boying Remulla, aho at wag puro press conference. Yan naman ang banat ni dating Ombudsman Samuel Martires matapos umano siyang ilagay sa spotlight ni bagong Ombudsman Boying Remulla. Grabe ano? Si Martires pa talaga ang nagsabi, magtrabaho ka, wag kang puro press con. Alam niyo mga kababayan, simula pa lang po DOJ, nakikita na po natin yung pagtatrabaho ni nito pong si dating sekretary ng DOJ na ngayon po ay ombudsman na si Boying Remulla. Kay Martires, madami ang nagsasabi, ano ba, nasaan ba yung ombudsman? Sino ba napakulong niyan? Sino ba ang napaano niyan, ganito, ganyan? Parang wala naman tayong ombudsman. Pero mo, siya pa yung may ganang magsabi na magtrabaho ka, huwag kang puro press con. Kaso gusto ng mamamayang Pilipino yung pagpapapress con lagi ni Boying Remulla. Bakit? Kasi na-update kami. Nalalaman namin yung mga kilusan, nalalaman namin yung mga galawan. At imposible mga kababayan, sa opisina ni Boying Remulla ngayon, imposible yung magkaroon ng mga secret deal. Diba? Napawalang sala niya si Joel, sabi ni Rowena Dinsmore, lol. Kawatan din niya si Thunders na yan, sabi ni Janelle. Mamaya maga sisilipin natin yung yung mga post ni Mami Pebs kasi daw meron siyang mga pasabog laban kay Martires. Aho at wag puro press conference. Yan naman ang banat ni dating Ombudsman Samuel Martires matapos umano siyang ilagay sa spotlight ni bagong Ombudsman Boying Remulla sa pagbaligtad niya sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Kasi naman talaga nakakapagtaka yun mga kababayan. Biruin mo maganda yung mangyayari sa iyo o maganda yung ibabalita mo. 'Di ba? Tapos hindi mo man lang isinapubliko nung kinasuhan ka o nung dinismiss ka, anong sabi? Nakapublic. Pero eto ngayon isa sa pinakamasayang araw ni Joel Villanueva, pero ano nangyari? Parang hindi ho sila masaya. Parang sila lang po ang nakakaalam. Kumbinsido siyang paraan lang ito para matakpan ang mga mahalagang mga kaso. Narito ang agenda report ni Joash. Oy Brad, paano tawag mo diyan sa kaso ni Villanueva? Ay hindi, wala na nga. Wala na nga daw pong nakapending na kaso kasi nga si Martires ni-reverse na yung mga desisyon. Malimban. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, ayan, you work. You work. Ang kapal na mukha nito. Magtrabaho ka. Eto nga, ano pa bang gusto mong trabaho ang ipakita ni Boying Remulla? Samantalang ikaw natulog ka sa pansitan. Eto ang dami na nahahalukay ho ngayon na walang nangyari o hindi nila nakita nung panahon na sila ay namamayagpag nung si dating Pangulong Duterte ang presidente. Wala silang ginawa. Tapos siya pa ho ngayon ang may ganang magsabi na, Boying Remulla, kung nakikinig ka, magtrabaho ka, you work. Stop conducting press conferences almost every day. Bakit? Ang gusto ng tao, transparent sa mamamayang Pilipino. Kayo po dyan sa comment section, mga kababayan, hindi nyo po ba gusto yung ginagawang press conference ni Boying Remulla para lahat po tayo updated at hindi po tayo naiiwan sa kangkungan kagaya nung ginawa ni Remulla at nitong ni Villanueva at nitong si Martires. Di ba gusto natin yon? Para transparent lahat. Isa pa nga sa gustong isinusulong ni Boying Remulla is, kumbaga, lahat digital na, lahat makikita na sa internet na hindi nyo ginawa. Na kapag tinignan nila, kaso ni Villanueva, bla bla bla, ganito, ganyan, type, lalabas dun lahat. Nang ang taong bayan na nagpapasweldo sa inyo,
Hindi question mark ang nakikita. Transparent sa aming lahat. Di ba? Bakit di na lang manahimik si Martires? Puro dakdak lang, ganyan. Kapag kasabwat. Ewan ko dyan. Because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Diversionary tactic lang ang umano'y secret decision sa reversal ng dismissal order kay Senator Joel Villanueva. Yan daw ang nakikitang motibo ni former Ombudsman Samuel Martires sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Matatandaan kasing tila na kuryente si Ombudsman Remulla noong nakaraang linggo. Isa pa po yan. Ma'am Rowena Dinsmore. Totoo yan. Kumbaga, high profile case yan. Dapat tanda mo. Kaso ito pong si Martires, hindi niya na nga daw po matandaan kung kailan naghain ng motion for motion. Etong si Joel Villanueva. Kapag talaga alam nila, nasabit sila, mag-iingay talaga. Matapos niyang sabihin, nasusulat siya kay Senate President Tito Soto, kaugnay ng 2016 dismissal order ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Villanueva. Bago madawit ngayon sa flood control scandal, una nang nasangkot ang senador sa PDAF o pork barrel scam. Yun yung pinagmulan ho nun, mga bossing. Yun yung dahilan kung bakit gustong ipidismiss ni Conchita Carpio si Villanueva. Sa kaparehong araw ng naging pronouncement ni Remulla, binawi niya rin agad ito matapos ang ilang oras. Natuklasan daw kasi ng kanyang opisina na 2019 pala binaligtad ang dismissal order ni Villanueva matapos aprubahan ni Martires ang isang resolusyon na pumapabor sa motion for reconsideration ng senador. Sa kabila ng malaking pangalan ni Villanueva, hindi ito lumabas sa media o sa publiko. Kaya ani Remulla, sila lang yung malungkot doon sa nangyari. Sila lang yung na-acquit na malungkot na wala pang press conference. Na gusto nila sila lang. Parang sinabi mo na, hayaan mo na, iwan mo na sa mga utak ng mamamayang Pilipino na sangkot ako doon sa PDAP. Diba? Kasi kung ikaw ang lalagay sa posisyon ni Joel Villanueva, hindi ka papayag na habang buhay nakalagay o nakatatak sa isipan ng Pilipino na kasali siya doon sa iskandalo ng PDAP. Ilalabas mo yan, di ba? Boss Mark, magkano kaya natanggap ni Martires kay Villanueva? Yan ang hindi natin alam kung nagkabayaran. Diba? O tumatawa si Rodrigo Duterte. Uy! Tawa ka dyan. Mag-lunch ka na habang pinapanood mo ko. Tila isang secret ruling ang nangyaring reversal. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, inamin ni Martires na siya mismo ang tumanggi na i-publish ang naturang desisyon. What? Paliwanag ni Martires, bakit? Diba? Halal ng taong bayan yan. Sabi ko nga sa inyo, lagi ko sinasabi sa inyo mga bossing, pagka may mga kasuhan na ganyan, merong biktima at merong nambiktima. Karapatan ng nabiktima na malaman yan. At ang nabiktima, mga bossy pa mo sir, na lumalabas, sino po? Taong bayan, tayo. Kasi po, yung PDAP, galing naman po sa tax ng bayan yun. Ayaw niyang mapolitika ang naging resolusyon ng Office of the Ombudsman. If I publish it, if I talk about it, sasabihin ng tao, kinakatigan ko si Joel Villanueva. Okay? Ha? Kinakampihan ko si Joel Villanueva. Yung si Drilon, si Senator, dating Senator Franklin Drilon, parang hindi masaya doon sa sinasabi ni Martires, At the time, I signed, I approved that resolution, Yes. granting. So kaya tinago nyo na lang. No, kasi alam nyo na magagalit ang taong bayan. Alam nyo na hindi papayag ang taong bayan doon sa pag-reverse ninyo o pagbaliktad ninyo doon sa sa kaso ni Joel. Kaya ganun na lang ginawa nyo. Tago na lang. Huwag na ilabas. Kawawa naman kami noon. Parang ayaw maniwala ni former SP Drilon. Ano pa ba tawag doon? Martires, sabi ni Mark Estacador. Tuloy. The motion for reconsideration. Hindi ko kilala si Joel Villanueva. Hindi niya kilala si Joel Villanueva. Daw, ha? Sabi niya yun eh. Paniwalaan na lang natin. Hindi daw sila magkakilala. Okay, fine, sir. The first time I met him was in the Senate during the budget hearing.
I don't know Joel Villanueva. Kaya lang, pag binigyan ng kulay, di ba? In masisemo ngayon, yung secretism, binigyan ng kulay eh. Tila ginagamit lang din daw ang issue ng reversal para mailihis ang mga dapat pag-usapang issue. But haven't you noticed that I am now the flavor of the month? Bakit hindi? Nagulat kami sa reversal mo. Biruin mo, 2019 pa. 2025 na nung malaman naming lahat. Uulitin ko, Martires, di ba? 2016, sinabi, sangkot si Joel Villanueva sa PDAP. Yung PDAP, galing sa pera ng taong bayan yun. Tapos ang taong bayan hindi alam kung ano na nangyari doon. Di ba? Yung pala, nabaliktad na pala. And the flavor of the month before was flood control projects, ghost projects. Diyos ko, hanggang ngayon pa din. Ayun nga kanina, si Secretary Vince Dizon, pinag-uusapan pa din, walang diversionary tactics mga bossing. Ang gobyernong ito, talagang sabay-sabay lang gustong ubusin yung mga corrupt na politiko. Nakalimutan na natin yon. Ay, wala! Ay, sorry. Wala! Sino nakalimot doon? Hanggang ngayon si Saldico, hinahanap pa din yung flood control. Baka ikaw lang yung nakalimot. Pati nga yung sinasabi mo kung kailan o anong petsa yung motion for reconsideration kay Villanueva Gago ka ba? Ay, sorry. Ay, gwapo ka ho ba? Yun yung ibig ko sabihin. Tuloy. The flavor of the month was the trillion peso march. Nakalimutan na ng tao. Hindi. Tsaka Kupa, yung kalaban ni Mario Brothers, no? Yung kalaban, si Joel Villanueva, sangkot din, di umano, diyan sa mga flood control at doon sa mga proyekto doon sa kanilang distrito. Loko-loko to Sa kaparehong programa, sinabi naman ni Nooy Senate President Franklin Drilon na hindi na nila iniakyat sa Senado ang kaso ni Villanueva dahil kung pagbabasihan daw ang saligang batas, walang jurisdiksyon ng ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paglilinaw niya, klaro na hindi inaktuhan ng Senado ang dismissal order mula sa ombudsman. The issue has not been brought to the Senate on the merits as to whether or not there is a basis for the malfeasance charge of Villanueva. Dagdag ni Drilon, posibleng magsagawa ng sariling litigation ang Senado sa mga miyembro nito. Ibig sabihin, kahit na walang jurisdiction ng dismissal order ng ombudsman sa Kongreso, nasa kamay ng mismong legislative body ang paglitis at paghatol kung dapat bang Pero ang problema nitong mga ito, mga boss chief mo, sir, sabi po ng Malacanang, kailangan imbestigahan ng malaliman ito. No? Yung kaso ni Villanueva. At pag napatunayan niya na merong panggagago na ginawa sa batas ng Pilipinas, naku mga bossing. Malamang sa alamang, may kakayahan si Boying Remulla na ibalik o reverse ulit yung naging desisyon ni Martires. Aray ko po. Ang hirap ng sitwasyon ni ni Boss Joel, mga kababayan. Yung tipo bang gusto mong magpakapayapa pero hindi mo magawang magpakapayapa kasi nga pwedeng mabuksan na naman yung kanyang kaso. Sabi ni June Soriano, Pasko, ako nga ordinaryong people, no? Ordinary people. I knew Villanueva as a senator of the Republic of the Philippines, then former Ombudsman Martires, hindi daw kilala. Sa iyo nga ikaw yung dapat sumbungan para doon sa mga corrupt na mga politiko Halata ho, nang gagago lang si Lolo.